Fernando Cabrera, Attorney Cabs, ang administrator po ng LRTA. At maraming salamat din sa ating mga nakasama sa ating technical side, Boss Rovan Malilin at ang aking co-pilot for this morning, Ninong Rolly Bumatayo. Maraming salamat din sa aking kasama mula sa ating production side, executive producer natin for this morning, Christopher Tirambulo. At maraming salamat din sa inyo sa pakikinig. Sa ngalan po ni Kuya Kiko Flores, ako si Al Corpus. Magandang umaga po sa ating lahat. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radiopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1 and like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGov.ph app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov.ph app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Philippine Standard Time, 2 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Magandang araw po Pilipinas, sa ulo ng ating mga pangunahing balita. Pagsusulong ng Anti-Political Dynasty Bill, pagpapakita ng malakas na political will ni Pangulong Bongbong Marcos, pagsusulong ng Pangulo sa Independent People's Commission Act Bill, welcome naman sa ICI. Headlines. Contingent sa livestream BICAM, inilabas na ng Kamara. Headlines. Pangulong Bongbong Marcos umaasang itutuloy ng mga susunod na administrasyon ang structural reforms na sinimulan ng kanyang liderato. Headlines. Pagkansela sa pasaporte ni dating Congressman Zaldico, kinumpirma ng Pangulo. Headlines. Comprehensive package para sa chairship ng Pilipinas sa ASEAN 2026, ikinakasana ng Asian Development Bank. Headlines. Ilang oras na break at exercise, mabisang stress reliever ng Pangulong Bongbong Marcos para sa kanyang mental health. Headlines. At VAT exemption ng higit 2,000 gamot sa serious at chronic illnesses, aprobado na ng BIR. Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Radyo Pilipinas News Nationwide. 3 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga ngayong pong araw ng Huwebes, December 11, 2025. Ito ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Mogol. At ako naman po si Ched Oliva. Sa detalye ng ating mga balita, pagpapakita ng malakas na political will ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para ayusin ang sistemang politikal ng bansa ang pagsusulong niya sa Anti-Dynasty Bill. Ito po ang sinabi ni Political Science Professor Eric Daniel de Torres nang ipag-utos ng Pangulo sa Kongreso na iprioridad ang panukalang batas na layong ipatupad ang probisyon ng 1987 Constitution na nagbabawal sa mga dinastiyang pampulitika. Ayon kay de Torres, isang hamon ngayon sa Senado at Kamara ang pagsasabatas ng panukala